Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Nangyari ito taong 1991 sa lugar ng Aklan. Kabaryo, itago mo na lang ako sa pangalang Ramil. Sa panahong ito ay nasa edad 19 pa lamang ako. Isang normal na estudyante. Nagbubulakbol paminsan-minsan. Sumasama sa mga barkada at nagiging pasaway din sa mga magulang. Pero mas naiiba ako sa aking mga kaklase at maging sa kaibigan dahil anak ako ng isang antingero. Ang aking ama na si Erning ay may tanga na mutya ng ngipin ng kalabaw. Nasa kamalayan ko na ang pagiging antingero ng aking ama simula pa noong bata pa ako. Sa katunayan, tinuruan ako ni ama ng mga usal pantigalpo, kontra multo, barang, kulam, at higit sa lahat, sa aswang. Kahit may katiting na aral ako sa bagay na yon, ay hindi ko naman ito ginamit upang ipagmayabang alinsunod sa payo sa akin ng aking ama. Wala rin ibang tao na nakakaalam sa aking kaalaman. Kahit pa ang pinakamalapit kong kaibigan na itago natin sa pangalang Dennis. Dalawa lang kaming magkakapatid at ako ang pinakamatanda. Ang aming ikinabubuhay noon, kabaryo, ay ang pagbebenta ng mga souvenirs para sa mga turista. Pinamamahalaan ng aking ina ang aming munting tindahan sa bayan. Ang aking ama naman ay nag-aalaga ng mga manok at itik. Nasa likod bahay ang kulungan ng mga ito. Katuwang naman ni ina ang aking kapatid na itago natin sa pangalang Dorothy. Sa pagtitinda sa tindahan na dumidiretso ang aking kapatid pagkagaling naman sa eskwela. Habang ako naman ay diretso na sa bahay upang magluto ng aming hapunan. Iyon ang aming pang-araw-araw na gawain. May mga pagkakataon rin na ilang araw ay wala si ama dahil ito ang kanyang responsibilidad bilang antingero. Tumutugis kasi ang tatay ko ng aswang lalo na sa kabilang probinsya, ang Iloilo. Sa kabila ng aking kinalakihan ay ni minsan hindi pinapayagan ni ama na makakita ako ng aswang. Kahit gustuin ko pa ito. Ayon sa kanya, hindi madali ang makasilay ng mga ganitong uri ng nilalang. Natatakot ito na baka kung ano ang mangyari sa akin. Pero tinuruan niya naman ako ng mga usal. Baka sakali lang daw kung labis na kinakailangan. Normal na sa aming pamilya na may nararamdaman kami sa labas ng bahay na agad naman itong hinaharap ng aking ama. Punong-puno din ng orasyon at pangontra ang aming bahay, kabaryo. Kaya naman hindi ito basta-basta nalalapitan ng mga masasamang nilalang. Malayo pa lang ang mga nilalang na ito ay nalalaman na namin kagad dahil sa aming dalawang aso na napakabagsik rin. Hindi ito tumitigil sa pagtahol kapag meron itong naramdaman na presensya ng aswang sa paligid. Nakatali naman ang mga alaga naming aso dahil wala itong panlaban sa aswang kahit gaano pa ito katapang. Ang aming bahay ay napapalibutan ng bakod na gawa naman sa semento. Ang bahay naman namin ay may 2 palapag. Ang ibaba ay konkreto at purong gawa sa kahoy naman ang itaas na parte. Kahit papaano ay hindi naman kami naghihikahos sa buhay. Mabentang mabenta ang aming mga manok at itik lalo na kapag merong piyesta. Medyo kilala na rin kasi kami ng mga tao na nagbibenta ng mga ganoong uri ng hayop. Idaan mo na lang ang 5 manok kay Aling Lydia doon sa kabilang baryo.
Nadadaanan mo naman yon papuntang eskwelahan. Wika dito ni ama. Itay naman, naka-uniforme ako tapos pagbibitbitin mo ko ng mga manok. Nakakaya naman yan. Wika ko naman sa kanya. O sige Ramil, bibitbitin mo ang mga manok o ikaw ang bibitbitin at isasabit ko sa puno. Pumili ka. Turan dito ng aking ama. Oo na, sige na tay. Dadalhin ko na yan. Padabog na wika ko naman sa kanya. Kunin mo na rin yung bayad at ibigay mo sa akin pagka-uwi mo mamayang hapon. Maliwanag ba? Muling wika dito ni ama. May mga ganoong eksena talaga paminsan-minsan. Ayon sa aking ama, wag ko daw ikaya ang aming hanap buhay dahil marangal naman ito. Hindi ko naman talaga ikinakaya. Ang ayaw ko lang ay yung naka-uniforme ako tapos magdadala ako ng mga manok. Pero may magagawa pa ba ako nun, kabaryo? Gayon pa man, naging masunuring anak naman ako, kabaryo. Hindi rin kasi matatawaran ang pag-aalaga sa amin ni tatay. Kahit binata na ako, ay hindi man lang ako nautusan kahit ni minsan na magsalok pa ng tubig. Si tatay pa rin ang gumagawa nun. Sa tibay at lakas ng tatay ko, ay baliwala lang sa kanya ang ganoong gawain. Labis din niya kaming pinoprotektahan sa mga tao man o kahit sa aswang. May mga habay kaming sinusuot na nakapaloob sa basyo ng bala. Pangontra daw ito sa bati, barang, kulam at pati sa aswang. Nabanggit ko noong una na may malapit akong kaibigan na si Dennis. Kabaryo, isa itong transferi na nagmula pa sa bayan ng Negros. May pagkabibo kaya madali kong nakagaanan ng loob. May kalayuan ang bahay nila mula sa paaralan pero kahit minsan ay hindi pa ito nahuli sa klase. Maayos at magaling naman siya sa klase namin. Kaya lang, may mga oras na tahimik lang ito at ayaw magpaistorbo. Wala pang isang buwan ay naging magkaibigan na kaming dalawa. Siya na nga ang madalas kong nakakasama kaysa sa mga dati kong kabarkada. Pareho kasi kami ng kurso, kaya naman nagtutulungan kami sa pag-aaral. Ayon kay Dennis, silang mag-ama na lang daw ang magkatuwang sa buhay gawa ng namatay ang kanyang ina noong isinilang siya. Hindi na rin daw nagka-interes ang kanyang ama na maghanap ng bagong asawa. Kaya naman hindi ko maiwasan na mahabag sa kanyang sitwasyon. Pasalamat ko na lang na buo pa ang pamilya ko sa kabila ng mga nanggugulong mga aswang. May mga pagkakataon na niyayaya ko ito sa bahay pero hindi rin naman siya nagtatagal dahil malayo pa ang lalakbay niya pauwi sa kanilang bahay. Baka naman minsan isama mo naman ako sa inyo. Gusto ko makita ang lugar niyo at makilala ang iyong ama. Wika ako sa kanya. Oo naman. Pero mas maganda sa bakasyon natin. Kasi bitin kapag may pasok eh. Pangako ipapasyal kita doon. Ikaw pa ba ay malakas ka sa akin? Tugon dito ni Dennis. O sige, paano? Asahan ko yan ha. Hindi na rin naging iba ang aking kaibigan sa aking pamilya. Mas gusto pa nga ni inay na si Dennis na lang ang lagi kong kasama dahil mabait at matino ito. Minsan na rin kasi akong nakagawa ng hindi maganda dahil sa pagsama ko sa ibang mga kaibigan ko. Hanggang sa sumapit ang panahon ng bakasyon, niyaya na ako ni Dennis na magpunta sa kanila dahil kaarawan daw ng kanyang ama. Maraming beses na daw niya kasing naikwento sa kanyang ama yang tungkol sa akin kaya iniimbitahan daw ako nito. Gayon pa man, nagpaalam naman ako kay nanay na kung pwede ba akong magbigay regalo sa ama ni Dennis. Hinayaan naman ako na pumili sa aming mga paninda
bilang regalo sa kaarawan ng ama ng aking kaibigan. Sa aking pagkakatanda ay inilahad ko naman kay tatay ang lugar nila Dennis. Abay Ramil anak, nasa liblib na lugar pala yan. Siguro naman ay alam mo na ang gagawin mo. Paalalang wika sa akin ni ama. Opo itay, mag-iingat naman po ko lagi, saka bahay nila Dennis yun. Paniguradong ligtas ako dun. Tugon ko naman sa kanya. Nagawi na pala si tatay sa lugar na yon. Pero maraming taon na ang nakalipas. Sabik na rin ako na makadating doon upang mas lubos ko pang makilala ang aking kaibigan. Halos 1 oras din pala ang biyahe papunta sa bayan nila Dennis. Buong akala ko naman ay malapit lang ito sa sentro ng baryo. Pero naglakad pa kami hanggang sa wala ng kabahayan akong nakikita. Inakbayan naman ako ni Dennis na talagang nakakapit pa siya sa aking balikat. Binabaybay mo to araw-araw, papunta at pabalik ng paaralan? Pagtatanong ko sa kanya. Oo naman, sa una lang naman yan malayo. Pero kapag nasanay ka na, malapit na lang ito. Nakangiting wika sa akin ni Dennis. Nang tingnan ko naman ang aking relos, ay 4:00 na ng hapon. Kahit may araw pa, ay medyo makulimlim na sa aming dinadaanan. Dahil sa mga naglalakihang mga puno sa buong paligid. Kahit malapit kong kaibigan, ang aking kasama kabaryo, hindi ko maiwasang mag-isip ng hindi maganda. Habang tumatagal, ay nag-iiba ang pakiramdam ko. Sa layo nito ay hindi ko na masasabing may kapitbahay pa sila. Grabe naman pala, ang layo ng bahay nyo ah. Sa amin ka na lang kaya tumira habang nag-aaral ka pa. Libre yun, pati pagkain, ako na bahala sa'yo. Alok na wika ko sa kaibigan ko. Salamat Ramil, pero ayos lang naman ako dito. Tsaka nakakaawa si Itay kung aalis pa ako dito. Mag-isa na lang siya dito nun. Tiyak malulungkot yon. Tugon dito ni Dennis. Sa bagay, pero wala ba kayong balak lumipat ng lugar kahit doon sa may sentro man lang? Pagtatakang tanong ko naman sa kanya. Mas gusto kasi ni Itay sa liblib na lugar. Tahimik at walang gulo. Hanggang sa itinuro na ni Dennis ang kanilang bahay. Nang matanaw namin ito, batid ko ang kawalan ng kuryente sa lugar. Sinipat ko ring maigi kung may mga bisita ba, pero wala naman akong nakita. Sabi ni Dennis, ako lang daw ang nag-iisang bisita. Kaya naman mas lalo kong nakadama ng takot. Napapalunok na lamang ako at nararamdaman ko ang mas humihigpit na kapit nito sa aking balikat. Pilit ko namang tinatandaan ang nadaanan namin dahil kung meron man mangyari na hindi maganda, ay makakatakbo ko at hindi ako maliligaw. Sa aming pagdating ay nakatayo na ang kanyang ama sa entradang pinto at nakangiti na ito sa akin. Agad namang nagmano si Dennis sa kanyang ama at napamano na rin ako dito. Nang makapasok na kami sa loob, ay pinaupo naman ako ng kanyang ama habang pumapasok na ng kwarto si Dennis upang ayusin ang aming higaan. Mabuti naman at naparito ka, iho. Ikaw si Ramil, di ba? Ako naman si Benigno. Oho. Ikinagagalak kitang makilala. Medyo malayo pala ang lugar ninyo. Madalas kang ikinukwento sa akin ni Dennis. Nakakatuwa naman dahil naging matalik kayong magkaibigan. Mukhang tama naman ang anak ko sa pagpili sa'yo. Dahil mabait at matalino ka daw sa klase. Hindi naman po masyado. Mas matalino pa nga si Dennis sa akin kung iisipin eh. Oo naman, matalino talaga yung anak ko. Marunong pumili ng isasama sa bahay. Teka lang po, bakit parang wala namang ibang bisita? Siya nga pala, regalo ko po sa inyo. Naku ay nag-abala ka pa. Bago lang kasi kami dito sa lugar.
Mag-iisang taon pa lang. At kita mo naman nag-iisa lang ang aming bahay sa liblib na lugar. May mga kakilala rin naman ako sa baryo. Pero nakakahiya naman mag-imbita kung kaunti lang ang handa. Matapos nun, kabaryo, ay tumayo naman ang lalaki upang magsindi ng gasera dahil dumidilim na. Habang ako ay tila nagsisisi kung bakit pa ako sumama. Maya-maya pa ay lumabas na ng kwarto si Dennis at sinamahan niya ako papasok sa loob. Inaya niya ako na magpahinga muna saglit. Habang kami ay nakahiga, ay kumakabog na ang aking dibdib dahil hindi naman ganito si Dennis. Kanina ko pa nararamdaman na may iba sa kanya. At isa pa, parang wala namang selebrasyon sa bahay na ito. Pero namutawi pa rin sa akin ang pagkakaibigan namin at naniniwala ko na hindi niya ako ipapahamak. Alam mo, Ramil, masaya ako na naging kaibigan ka. At lubos ako nagpapasalamat sa lahat ng mga ginawa mo para sa akin. Hindi kita makakalimutan. Ako rin naman masaya dahil naging kaibigan kita. Pero bakit mo ba ito sinasabi sa akin? Sa totoo lang, napakahirap magpapalit-palit ng kaibigan. Totoo ang pakikipagkaibigan ko. Pero mas mahal ko si Itay kaysa sa mga kaibigan ko. Kaya lahat ay gagawin ko para sa kanya. Tama ka naman. Dapat mas mahalin mo ang pamilya kaysa ibang tao. Dahil wala ka namang matatakbuhan sa oras ng pangangailangan kundi ang pamilya, di ba? Pero teka lang. Ayos ka lang ba talaga, Dennis? Bigla namang hinawakan ni Dennis ang aking kamay nang maigpit at mabilis din siyang dumagan sa akin. Pasensya ka na, Ramil. Pero kailangan lang talaga. Teka lang, Dennis. Umalis ka nga sa ibabaw ko. Ano bang binabalak mo? Maraming salamat sa lahat, kaibigan. Pero gutom na si Itay. Sa mga sandaling yon, kabaryo, ay sumagi na agad sa utak ko na may gagawing masama ang mag-ama sa akin. Gawa nga ng hawak niya, ang dalawa kong kamay ay inumpog ko na lang ang ulo ko sa noo niya at agad ko naman siyang sinapak at sinipa. Dinampot ko agad ang aking bag at lumabas ng kwarto. Sumigaw naman si Dennis at tinawag ang kanyang ama. Bago ko pa mabuksan ang entradang pinto ay naramdaman ko na may tao sa aking likuran. Hindi na ako nag-atubili at nag-usal ako agad ng tigalpo at ibinato ko sa sinumang tao na nasa aking likuran. Paglingon ko ay nakita ko naman si Mang Benigno na tumilapon sa may lupa ng kusina. Dali na akong lumabas ng bahay at buong lakas akong tumakbo. Kinuha ko agad ang flashlight sa aking bag at pilit kong tinandaan kung saan kami kanina dumaan ni Dennis. Isang aswang pala ang ama ng aking kaibigan at balak niya akong ipalapa dito. Hindi ko naman lubos maisip na magagawa yon sa akin ni Dennis. Gawa nga ng takot ay hindi ko na alam kung saan ako tutungo. Hanggang sa natamaan ng ilaw ang isang nilalang na bigla na lamang lumapag sa aking unahan. Pakiwari ko ay ang ama ito ni Dennis. Sobrang iba na ang itsura. Maputi at mahaba ang buhok. Maitim na balat. Halimaw na muka at meron pang pangil. Saan ka pupunta, bata? Akala ko ba mabait ka? Bakit mo naman iniwan ang kaibigan mo? Mga demonyo kayo. Akala ko mabuting tao si Dennis. Ipapahamak niya pala ako. Alam mo bang panlabing-2 ka sanang kaibigan na iaalay niya sa akin? Mula naman sa aking likuran ay nagsalita itong si Dennis. Ramil, wala ka nang magagawa. Pasensyahan na lang tayo. Hayop ka, Dennis. Tinuring kitang kapatid pero ipapalapa mo lang pala ako sa tatay mong aswang. Marahan naman lumakad sa akin si Benigno na nakangiti at nanlilisik ang mga mata habang sa kabilang panig ay naroroong nakatayo itong si Dennis
at may hawak na isang itak. Alam ko sa mga oras na iyon, kabaryo, ay katapusan ko na. Bahala na. Pero hindi ako mamamatay na hindi lumalaban. Nag-usal ako at buong lakas kong ibinato sa aswang. Ngunit tila tumalbog lang ito sa katawan niya. Nangingiliti ka ba, Ramil? Magpaubaya ka na lang, Ramil. Wala ka nang kawala. Mabilis na tumakbo papasugod sa akin ang aswang. Itinutok ko sa kanya ang ilaw ng flashlight ko at mabilis akong tumakbo papalapit kay Dennis at gumulong ako bigla sa lupa. Nagpang-abot ang taga ni Dennis at kalmot ng aswang. Sa aking pagbangon ay narinig ko na lang na sumigaw ng malakas si Dennis. Nadali ng ama niya ang kanyang kamay at naputol ito. Akmang susugurin na ako ni Benigno nang may bumangga sa kanya. Ang aking ama. Gumulong sa lupa si Benigno at mabilis akong hinila ni tatay papunta sa kanyang likuran. Sino kang pakialamero ka? Ako lang naman ang ama ni Ramil at narito ako upang iligtas siya laban sa'yo. Itay, tulungan mo ako. Ang kamay ko, Itay. Walang tigil sa pagsirit ang mga dugo sa naputol na kamay ni Dennis, habang galit na galit namang nakatitig si Benigno sa aming dalawa. Umatras ito at mabilis na kinuha si Dennis. Binuhat niya ang anak at lumundag ng mataas papalayo sa aming dalawa. Sinabi ko naman kay tatay na sugurin namin sa kanilang bahay. Pero pinigilan ako ng aking ama dahil tiyak hindi iyon babalik ng bahay nila. Sinuri naman ng aking ama kung wala ba akong tama. Nakahinga naman siya ng maayos nang masiguro na walang masamang nangyari sa akin, kabaryo. Mabilis kaming umalis sa lugar na iyon. Inabisuhan muna niya ako na huwag munang magtatanong o magsasalita. Mas maigi raw na maging tahimik at masdang mabuti ang kapaligiran. Baka daw may ibang aswang pa sa paligid namin. May inarkilang tricycle pala si tatay at sinabihan niya ako na magpahinga muna at sa bahay na kami mag-uusap. Habang nasa biyahe kami, pauwi na sa amin, ay hindi ko naman maiwasang isipin ang pagtatraidor sa akin ni Dennis. Halos 1 taon kaming nagsama sa paaralan. Magkaklase at matalik na magkaibigan. Magkahalong emosyon ang nararamdaman ko sa kanya, galit at pagkaawa. Ibig sabihin, kaya lang pala niya ako ginawang kaibigan upang ipangregalo sa ama niya sa kaarawan nito. Hindi naman ako makapaniwala na isang gabunan pala ang tatay ni Dennis. Pero bakit hindi naging aswang itong si Dennis? Di ko namalaya na nakaidlip na pala ako sa biyahe. Samantala, kabaryo, pagdating naman sa aming bahay, ay inilahad ko sa aking ina at kapatid ang mga nangyari. Kahit naman sila ay hindi makapaniwala sa nagawa ni Dennis sa akin. Ramil, anak, maligo ka at magpahinga. At yung pinagubaran mo ay sunugin mo lahat. Mag-uusap na lang tayo bukas. Habang nakahiga na ako, ay hindi pa rin mawala sa aking isipan ang mga pangyayari. Alam kong may darating na gulo. Lalo pat naputulan ng kamay si Dennis. Tiyak na maghihigante ang ama nito. Kahit nasunog ko pa ang mga damit na posibleng may marka ng aswang, ay hindi mahirap sa gabunan na tuntunin ako dahil alam na alam ni Dennis kung saan ako nakatira. Kinabukasan ay mataas na ang araw nang ako'y nagising. 8:00 na pala ng umaga. Nasipat ko naman si tatay na nasa likod bahay nagpapakain ng mga alaga nito. Kumain na lang muna ako nang makita ang mga pagkain na nakatakip sa ibabaw ng mesa. Tila naroroon pa rin ako sa eksena kagabi. Nabagabag talaga ako ng gusto sa
maaaring gawin ng aswang sa aking pamilya. Matapos naman akong makakain, ay nagtungo na ako kay tatay. Tay, mas mabuting ilayo muna natin si nanay dito. Baka kasi... Walang aalis. Ilang banta na ba ng mga aswang ang nalagpasan natin? Ngayon ka pa ba natatakot? Pero itay, isang gabunan si Mang Benigno. At sa tingin mo ba, unang beses lang ako nakaharap ng gabunan? Kaya nga hindi ko kayo hinahayaan na makasilay ng aswang dahil alam kong magiging balakid lang ito sa inyo. Pero tay, bakit hindi aswang si Dennis? Paano yun? Tao at aswang sa iisang bubong? Posibleng purong tao ang ina ni Dennis. Pero nananalaytay pa rin sa dugo niya ang pagiging aswang. Marahil may takdang panahon upang maging ganap na siyang aswang. Kung hindi tayo aalis dito, dapat maging handa tayo sa pag-atake ng aswang. Ewan ko ba tay? Hindi naman ito unang beses pero ngayon lang ako nakadama ng ganitong takot at pangamba. Huwag kang mag-alala anak. Katulad sa mga nakalipas, hindi ako papayag na may mapahamak sa inyo. Basta alam niyo na ang gagawin kapag may aswang na umaaligid sa bahay. Sa buong araw na iyon ay hindi ako nagpakampante. Tiningnan ko ang mga pangontrang aswang na nakalagay sa loob at labas ng bahay. Sinigurado ko na maayos ito at kompleto. Sinabi ko rin sa aking sarili na kahit anong mangyari ay ipagtatanggol ko ang aking pamilya. Nalagay na ako sa sitwasyong nakaharap ang isang gabunan. Kaya alam ko na malalabanan ko ito. Napagtanto ko din sa aking sarili na anak nga ako ng isang antingero. Wala man akong mutya pero taglay ko naman ang katapangan ng aking ama. Hinasa ko na ang mga itak kabaryo at naglagay ako sa lahat ng silid at sa mga dingding sa loob ng aming bahay. Mangyari kasi na napakadami naming itak panlaban sa mga masasamang uri ng nilalang. Nagsabit rin ako ng mga karit sa dingding sa labas ng bahay. Kahit papaano ay alam namin ang mga pangontra sa aswang. Ito na rin kasi ang nakalakihan naming mag-anak. Nakakatakot man pero tanggap namin ang landas na tinahak ng aming ama. Habang nalalapit na ang gabi, ay hindi ko namang maiwasang makadama ng labis na takot. Base sa mga kwento sa akin ni tatay noon pa man, isa ang gabunan sa pinakamalakas na uri ng aswang. Hindi ito basta-basta natatablan ng simpleng tigalpo kapag nasaan yung aswang na. Kaya rin nitong ikubli ang tunay na pagkatao. Kaya nito na hindi maamoy at ikubli ang kanyang buong presensya. Tiyak akong hindi yun basta-basta lang susugod. Kahit siya pa ang nakadali sa kanyang anak. Sigurado ko na sa akin niya isinisisi ang pagkaputol ng kamay ni Dennis. Nang sumapit naman ang gabi, sa aming hapunan ay hindi ko halos malasahan ang pagkain dahil sa matinding pag-iisip. Nang matapos ay doon ako sa bakuran at iniilawan gamit ang kapaligiran, lalo na ang mga puno sa paligid gamit ang flashlight. Nang maya-maya ay biglang dumating si tatay at agad ko naman itong kinausap. Siya nga pala tay, matanong ko lang, bakit kayo sumunod doon sa lugar nila Dennis? Nang malaman ko ang lugar ay hindi na ako mapakali. Kahit ang iyong ina ay sinabihan akong sundan ka. Wala akong tigil sa kakalakad kagabi upang matonton ka lang. Hanggang sa naramdaman ko ang presensya ng aswang. Matapos nito, ilang minuto pa akong nananatili sa bakuran. Ngunit normal naman ang lahat. Kaya naman umakyat na rin ako ng kwarto. Subalit, hindi pa rin ako nagpakampante dahil tuso ang mga aswang. Gayunpaman, natapos ang gabi na maayos ang lahat. Kung ano man ang dahilan kung bakit hindi nagparamdam si Benigno,
ay hindi ko alam. Pero tiyak ako na may pinaplano ang mag-ama. Lumipas ang 3 araw habang naglalakad ako pauwi. Bit-bit ang karning baboy para sa hapunan, ay biglang lumabas mula sa isang malaking puno si Dennis. Kumusta ka na, kaibigan? Nakita mo ba ang ginawa mo? Ano, masaya ka na ba? At ikaw pa talaga ang may ganang magtanong sa akin ng ganyan. Traidor ka. Ipinagkalulo mo ko. Kung iniisip mo ay hahayaan na lang kitang mabuhay na kumpleto, Ramil, nagkakamali ka. Hindi ako titigil hanggat hindi nakakaganti sa'yo. Baliw ka na, Dennis. Wala akong kasalanan sa'yo. Mabuti nga't naputulan ka ng kamay. Bagay sa'yo yung demonyo ka. Sa lahat ng mga dinala ko kay Itay, ikaw lang ang nakatakas at naging dahilan pa upang mawalan ako ng isang kamay. Hayop ka, Ramil. Kung nagpaubaya ka lang sana. Sana ano? At bakit ako magpapalapa sa tatay mong demonyo? Pare-pareho kayong mga tao. Gusto nyo kayo lang ang naghahari sa mundo. Paano naman kami? Paano naman ang mga katulad ni Itay? Wala ka na sa katinoan, Dennis. Pero bilib din ako sa'yo na panindigan mo ng halos 1 taon ang pagkukunwari mong mabait at pagiging kaibigan ko. Traidor ka na nga. Manloloko ka pa. Nang mga sandaling yon, kabaryo, batid ko ang nagliliyab na galit sa mga mata ni Dennis hanggang sa inilabas niya na ang kanyang sandata. Isang napakatalas na uri ng itak. At sa itsura nito ay hindi ito magdadalawang isip na paslangin ako. Ang tanging panlaban ko lang sa kanya ay ang tigalpo. Pero hindi iyon sapat dahil pangtaboy lang ang nagagawa nito. Marahan na siyang lumapit sa akin at nanlilisik na ang kanyang mga mata sa galit. Tuluyang nawala na ang dating kaibigan ko. Ibang-iba na ang Dennis na karap ko sa mga sandaling ito. Hanggang sa sumugod na ito, mabilis ko naman siyang tinigalpo at laking gulat ko na lang dahil napakalayo ng pagkatilapon niya. Sa katunayan, unang beses ko itong ginamit sa tao. Habang nakabagsak pa, ang dati kong kaibigan ay humarurot na ako ng takbo. Wala naman akong panama sa napakatalas niyang sandata. Nasa isip ko din na baka nasa paligid lang ang kanyang ama. Sobrang hingal ako nang humarap sa aking ama at dito ko inilahad sa kanya ang buong pangyayari. Dahil doon ay umalis itong si tatay upang sunduin sila nanay. Baka kung sila naman ang haharangin at sakta ni Dennis. Sa galit ko ay kinuha ko ang itak na nasa dingding at nais ko ring patayin si Dennis. Hinding-hindi na ako aatras. Panay tanaw ako sa labas kung paparating na ba sila tatay. Nakahinga na ako ng maayos, kabaryo, nang masipat ko silang paparating na palapit sa akin. Itay, balak talaga akong patayin ng Dennis na yon. Pero hindi ko siya uurungan. Pakiusap, tay. Turuan mo na akong lumaban. Ito na ang sitwasyon natin. Hindi naman maaari na ikaw lang palagi ang makikipaglaban. Paano na lang kung aalis ka na naman ulit? Sinong magtatanggol kaila nanay at sa aking kapatid? Ito na nga ba ang kinakatakutan ko, Ramil, anak? Ang mapasali ka sa laban ng tao at aswang. Huwag kang mag-alala, tay. Hindi pa aswang si Dennis. Kayang-kaya ko pa siyang tapatan. Kinagabihan, sa mismong araw na iyon, ay matyaga akong nagmasid sa buong paligid. Nakahanda na rin ang mga sibat na gawa sa kawayan na inilagay ko sa balkonahe. Pati na rin ang 2 mahabang itak. Sisiguraduhin ko sa gabing yon, kapag umatake si Dennis, ay ako ang magwawagi. Hindi na siya ang dati kong kaibigan, kabaryo. Napaniwala niya ako na totoo siyang tao. Humiwalay ako sa mga kaibigan ko nang dahil sa kanya, sa pag-aakalang mabuting tao talaga.
sa awa ng Diyos ay naging mapayapa at nakaraos kami ng gabing yon. Subalit nagugulan ako kung bakit hindi pa umaatake ang gabunang tatay ni Dennis. Malamang hinihintay nila na maging kampante kami sa pang-araw-araw. Sa sumunod na araw ay wala akong ginawa kundi ang magsanay sa pakikipaglaban gamit ang isang itak. Mahigpit akong pinaalalahanan ni tatay na huwag masindak kung mas malaki ang sandata ng kalaban dahil wala naman daw sa laki at sukat yon kundi kung papaano mo ito gagamitin kontra sa kalaban. Isang araw, kabaryo, ay inilabas ni tatay ang isang mahabang baril. Ilang taon na rin itong nakatago. Tinuruan at nagamit ko ito dati sa pangangaso. Ramil anak, alam mo ba kung papaano gagamitin ito? Oo naman tay, kaya lang ang tanong kung gagana pa kaya ng maayos yan. Huwag kang magalala, dadalhin ko ito sa aking kaibigan. Ikaw na muna ang bahala sa bahay. Ako na rin ang susundo sa nanay mo. Basta dito ka lang sa bahay at huwag kang aalis. May kakilala kasi si tatay na may koleksyon ng mga baril. Sa ilang oras na pag-alis ng aking ama, ay laking gulat ko na lang dahil sumilip si Dennis sa entradang bintana. Mabuti na lang at nakasarado ang pinto. Bumungad ito sa akin habang galing ako sa may kusina. Ramil, papatayin kita. Lumabas ka dyan, tapusin na natin to. Hayop ka, Dennis. Ang lakas ng loob mong sugurin ako dito sa mismong bahay. Akala mo aatrasan kita. Matapos nun, kabaryo, agad kong hinugot ang isa sa mga itak na nakasabit sa dingding ng bahay. Ipinasok niya ang kamay sa bintana habang winawasiwas ang itak. Matapos nito ay pinagtataga niya ang aming dingding at pinto. Hindi ko tuloy malaman kung papaano ko siya lalabanan dahil hindi ako makalabas. Habang ginagawa niya ang walang patid na pagtaga sa pinto, ay kumuha ko ng tabo at nilagyan ko ng mainit na tubig. Sa muling pagpasok niya ng itak sa bintana, ay agad kong ibinuhos sa kamay niya ang sobrang init na tubig. Sumigaw naman ang binata sa kanyang pasong natanggap. Bumaba ito ng bahay at doon ito sa bakuran sumisigaw at minumura ko. Sa lagay na yon ay nakakalamang na ako. Iindahin niya ng gusto ang paso sa kanyang nag-iisang kamay. Kaya naman agad na akong lumabas ng bahay at hinarap ito sa bakuran. O ano, Dennis, mainit pa? Yan ang napapala mo. Sugod ka kasi ng sugod. Hayop ka, Ramil. Kung inaakala mo na maiisahan mo ko, nagkakamali ka. Sumugod naman ang buong lakas itong si Dennis sa akin, kabaryo. Tinapatan ko ang kanyang itak. Kumakalansing ang mga nagbabangga ang itak sa aming labanan. Hanggang sa natamaan ko ang kanyang balikat, kasunod nito ay ang isang taga sa kanyang likuran, dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Itinutok ko ang itak sa kanyang leeg ngunit tila hindi ko siya kayang patayin. Habang nakakapagpigil pa ako, umalis ka na, Dennis, at huwag ka nang bumalik pa dito. Isang pagkakamali na binuhay mo pa ako, Ramil. Kahit kailan, mahihina talaga ang mga tao. Matapos nun, kabaryo, agad na ring tumakbo. Papalayo itong si Dennis. Nakaramdam naman ako ng ines sa aking sarili kung bakit ko pa siya pinatakas. Itinarak ko na lang sa lupa ang itak dahil sa pagkainis ko. Naabutan nila ako na nakaupo sa hagdanan. Inilahad ko naman agad sa kanila ang mga nangyari. Huwag kang magalit sa sarili mo, Ramil anak. Normal lang na hindi mo magawang paslangin ang taong minsan ay naging malapit sa'yo. Normal yan dahil tao ka. Nagpapahiwatig lang yun na may puso ka at hindi ka nilamon ng galit. Pero tay,
Nandun na eh. Ilang sentimetro na lang. Mapapaslang ko na si Dennis. Tama ang ginawa mo, anak. Hindi ka mamamatay tao. At sa sandaling iyon ay wala na siyang kalaban-laban. Pero sana sa oras na kailangan mo na siyang paslangin, huwag kang magdadalawang isip. Labag ito sa mata ng tao, Ramil. Pero sa uri ng buhay natin, kailangan natin na ipagtanggol ang sarili kahit pa kinakailangan nating pumaslang. Matapos naman ang hapunan namin, kabaryo, ipinakita sa akin ng aking ama ang isang bagong baril. Napakiusapan niya ang kanyang kaibigan na palitan ng bago ang lumang baril. Kapareho naman ito ng dati. Bago nga lang at sobrang kintab pa. May kalakip na rin itong 2 kahon ng mga bala. Makalipas ang 1 linggo, habang mahimbing na kaming natutulog ay binulabog kami ng isang malakas na kalabog at naging dahilan sa pagliyab ng aming balkonahe. Nagising naman kaming lahat at agad inapula ni nanay ang apoy habang nasipat namin ni tatay ang 2 nilalang sa labas ng bakod. Nakakatiya kami na ang mag-amang Benigno at Dennis ang mga yon. Gaya sa aming naging plano, pumasok ng kwarto sila nanay at doon nagtago habang pinatay namin ang lahat ng ilaw sa bahay. Maliwanag ang paligid nun, kabaryo, dahil bilog na bilog ang buwan. Marahil ito ang hinihintay ng gabunan upang mas maging malakas na ito. Nanatili naman si tatay sa bakuran, habang ako naman ay nasa bintana. Hinahanap ng 2 kong baril ang mga nilalang kanina sa labas, hanggang sa biglang lumabas mula sa lilim ng puno ang aswang na gabunan. Naiinip ka na ba sa paghihintay sa akin, Antingero? Oo, Benigno. Ang tagal mo kasing hindi nagpakita. Kumusta ang anak mo? Handa na ba siyang mamatay? Ang anak mo dapat ang kamustahin mo. Putol na nga ang 1 kamay. Nalapnos pa ang isa. Nangaasar ka ba? Ano bang pangalan mo? Erning. Ilabas mo ang anak mo. Malaki ang pagkakautang niya sa akin. Baliw ka ba? Kahit katitingay walang kasalanan si Ramil sa inyo. Ano ang pakiramdam na ikaw mismo ang dumalis sa anak mo? Sige, tumawa ka pa, Antingero. Dahil iyan na ang huling halakak mo. Akmang lulundag na si Benigno papasok ng bakuran. Sinalubong naman siya ni tatay ng 2 magkasunod na pagbato ng sibat. Nailagan niya ang una, ngunit natamaan ang hita niya. Sa pangalawang sibat dahilan upang doon siya lumapag sa konkretong bakod na may nakatayong matatalas na bakal. Umangil ang aswang dahil tumarak sa kanyang talampakan ang matulis na bakal. Ngunit agad rin siyang nakalis. Animal ka, Erning. Kung talagang matapang ka, lumabas ka dyan. Huwag kang magkubli sa bakod. Kahit abutin tayo ng umaga dito, hindi ako lalabas. Tama na, tapusin na natin ito. Nasaan si Ramil? Naduduwag na ba siya? Abay, hindi ko alam sa inyong 2 ng tatay mo, Dennis. Malamang, nakakubli lang rin ang anak ko. Lumabas ka dyan, Ramil. Sisiguraduhin ko na ang kamatayan mo ngayon. Mula naman sa aking kinaroroonan na bintana ay asintadong asintado ko itong si Dennis. Walang patid ang kanyang paghahamon at patuloy na paninindak sa aking ama. Nakaangat pa ang nag-iisang kamay habang may hawak itong itak. Masyadong magalaw ang kamay niya kung ito ang aasintayin ko. Kaya naman inilipat ko ang bukana ng baril sa kanyang katawan. Pero hindi ko muna siya papatayin. Ipapalasap ko sa kanya ang paghihirap bago tuluyang mawala ng buhay. Dito na, kabaryo, umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril at tumama ito sa balikat ni Dennis. Sa ilang metrong pagitan, alam kong tumagos ang bala sa kanyang balikat. At tiyak ko din
na mahihirapan na ito sa pakikipaglaban. Animoy tinulak ng hangin ang binata ng matamaan ng baril at tuluyan itong bumagsak sa lupa. Dahil sa aking ginawa ay umabot na sa sukdulan ang galit ng gabunan, habang ang kanyang anak ay mangiyak-ngiyak na, pero patuloy pa rin ito sa pagmumura at paghamon sa akin. Kumilos na ang ama ni Dennis. Humawak ito sa mga bakal sa itaas ng bakod at umakyat upang pumasok na sa bakuran namin. Alam kong nakikita niya ang pagtutok ko ng baril. Sabi nga sa mga kwento na aking narinig, kasing tigas ng bakal ang kabal ng gabunan sa katawan. Pero sinubukan ko pa rin at nagbakasakaling tumalab ito sa aswang. Gamit ko pala ang mahabang baril na kung tawagin ay arisaka na may 3 pulgadang haba ng bala. Bago pa man ito makalundag sa bakuran, kabaryo, ay binaril ko na ito at inasinta ko ito sa katawan. Tila hindi nito ininda ang unang bala, hanggang sa sinundan ko pa ito at sa 3 bala ay nahulog na ito palabas ng bakod. At dito ko napagtanto na tinatablan pala ng bala ang aswang kapag paulit-ulit mo itong binaril. Partida, gabunan ang binaril ko. Nasipat ko naman na hilila ni Dennis ang kanyang ama papalayo sa amin. Tumayo naman na ang aswang at sabay ang mag-amang umalis ng lugar. Nang matiyak namin na wala na sila sa lugar, ay binuksan na namin ang ilaw. Hindi naman maiwasan ang mga kapitbahay na makiusyoso sa nangyari. Sinabi naman ni tatay na sinubukan naming itaboy ang aswang sa pamamagitan ng baril. Nasanay na rin kasi ang mga iilang kapitbahay na nakakarinig ng mga kalabog malapit sa amin, gawa nga sa pakikipaglaban ng aking ama sa mga aswang. Pero ito ang unang beses na gumamit kami ng baril. Kinaumagahan, nagmungkahi naman ako kay tatay na sa pagkakataong ito ay kami naman ang susugod sa teritoryo ng mag-ama. Sigurado ka na ba dyan, Ramil, anak? Wala tayong mapagkukublihan doon maliban sa mga puno at pabor sa aswang dahil nakakakita ito sa dilim. Bakit, tay? Sinabi ko bang gabi tayo susugod? Matapos ang aming agahan ay inihatid na namin sila nanay sa tindahan. Mas ligtas sila doon dahil maraming tao sa bayan. Hindi na kami nag-aksaya ng oras ni tatay at agad nagtungo sa lugar ng mag-amang gabunan. Dala ko ang baril at itak. Nag-arkila kami ng tricycle papunta sa lugar. Hanggang sentro lang ng baryo, iniwan namin ang tricycle dahil ayaw naming madamay ang driver nito. Binaybay namin ang bahay nila Dennis. Sa pagkakataong iyon ay buo na ang aking loob na tapusin ang dati kong kaibigan. Bago magtanghali, kabaryo, ay nakarating na kami, pero nanatili lang kami sa malayo. Sapat na masipat namin ang bahay. Panigurado, parehong nagpapagaling ang mag-ama sa mga tama ng baril. Lalo na itong si Dennis. Sasamantalahin namin na mahina silang dalawa. Kung tuso ang aswang, kaya rin namin maging isang tuso. Hindi nararapat sa mga katulad nila ang bigyan ng patas na laban. Isa silang malaking banta sa buhay namin, lalong-lalo na sa aking ina at kapatid. Makalipas naman ang ilang minuto, ay nakita namin na lumabas ng bahay si Dennis. Mabagal itong naglakad habang may kinukuhang ngalamang gamot. Malamang gagamitin niya iyon sa kanyang ama. Bakas sa mukha nito na masakit pa rin ang tama ng baril sa balikat at nakabenda pa ito. Hayop ka, Dennis.
minsan mo na akong naisahan. Tingnan natin ngayon kung ano ang mararamdaman mo kung babaliktarin ko ang sitwasyon. Muntik na akong malapa ng ama mong aswang. Wika ko noon sa aking sarili habang inaasinta ko na ang traidor kong kaibigan. Sa mga sandaling iyon ay nakatutok ako sa kanyang paa. Lulumpuhin ko si Dennis. Papagapangin ko siya sa lupa. Matapos kumuha ng halamang gamot, ay naglakad na pabalik ng bahay ang binata. Tumigil naman ito ng bahagya at kinapa ang kanyang balikat. Naging pagkakataon ko iyon upang asintahin ang kanyang tuhod. Isang putok kapalit ng pagsabog ng isang tuhod ni Dennis. Agad naman itong bumulagta at sumigaw ng malakas at humingi ng saklolo sa kanyang ama. Halos humiwalay na ang paa nito sa hita. Dumungaw naman si Benigno sa bintana at gulat na gulat sa pangyayari. Nakabenda naman ang katawan nito. Lumibot ang paningin sa paligid bago ito bumaba ng bahay. Pilit niyang binuwat ang kanyang anak. Ngunit sumisigaw si Dennis sa tuwing nagagalaw ang kanyang paa. Hindi pa ako nakontento, kabaryo. Inasinta ko naman ang ama nito at dinagdagan ko pa ang tama niya sa katawan. Sa muling pagkalabit ko ng gatilyo ay tumama ito sa dibdib ng aswang. Nabitawan nito ang kanyang anak at tuluyan itong napaupo sa lupa na nasaan yung tao pa. Sumigaw din ito at hinamon pa kami na magpakita. Mabilis naman na tumakbo si tatay na kanina pa nakakubli sa bahaging likuran ng bahay. Inundayan niya ng taga si Benigno sa balikat. Matapos nito ay hinila niya ang mahabang buhok at pinagsusuntok ang muka. Lumabas na din ako sa pinagtataguan, kabaryo, habang nakatutok ang baril kay Dennis. Ayop ka, Ramil. Lumabang kayo ng patas. Patas? Ang kapal naman ng abog mo, Dennis. Alam mo ba ang pakiramdam na muntik ng malapa ng aswang? Tinuring kitang kapatid, pero anong ginawa mo sa akin? Pagod na akong aabangan ko na lang ang pag-atake nyo, kaya narito na kami upang tapusin na ang lahat. Ng mga sandaling yon, kabaryo, ay iminaksi ko na ang awa sa dati kong kaibigan. Inasinta ko ang isa niya pang tuhod, ngunit gumalaw ito pero natamaan ko siya sa hita na labis nagdulot sa kanya ng sobrang paghihirap. Samantala, walang kalaban-laban ang kanyang ama sa ginawa ng tatay ko. Nakita kong nakatarak na lang sa lupa ang itak nito habang walang habas na pinagsusuntok si Benigno. Naliligo na sa sariling dugo ang aswang. Lupaypay na rin ito sa tindi ng lakas ng antingero. Tama na. Maawa kayo sa aking ama. Tama na. Aminado ko, kabaryo. Sa mga sandaling iyon ay nakaramdam ako ng pagkahabag, subalit kagaya nga ng sinabi ng aking ama, may pagkakataon na kailangan natin ipagtanggol ang ating sarili kahit pa kailangan natin ang pumaslang. Nakadapa na si Dennis sa lupa habang pilit inaabot ang kanyang ama. Muli kong itinutok ang baril. Sa pagkakataong ito ay bala ko nang tapusin ang paghihirap ng taong minsan kong itinuring na totoong kapatid. Sabog ang ulo ni Dennis nang barilin ko ito at naging dahilan sa agarang kamatayan niya. Napalingon naman si tatay at tumingin sa akin. Umalis ka na dyan, tay. Pasasabugin ko ang baon ng demonyong yan. Binitawan ng aking ama si Benigno na nakahandusay sa lupa at naghahabol na ito ng hininga. Kinargahan ko naman ng bala ang baril at inubos ko dito ang 5 bala mismo sa ulo ng aswang. Matapos nito ay hindi ko napigilan ang mapayak.
Iyak ng tagumpay. Sa halos isang buwan na hindi ako makagalaw ng normal dahil sa tindi ng pangamba ay sa wakas natapos na din. Marahang kinuha ng aking ama ang baril at tuluyan akong niyakap nito ng mahigpit. Sige lang Ramil anak, ibuhos mo ang iyong nararamdaman. Alam ko kung gaano kabigat ang nararamdaman mo nitong mga nagdaang linggo. Sana magbigay aral ito sa'yo na hindi na basta-basta magtitiwala sa kung sino. Dito, kabaryo, sinindihan ni tatay ang bangkay ng mag-ama na nasa bakuran. Pati na rin ang bahay nito. At nadiskubre namin na may isang kwarto sa loob na may mga kalansay ng tao. Kung nagkataon, malalagay din sana ang kalansay ko doon at dadanasin ko ang mga paghihirap ng mga taong ginawang kaibigan ni Dennis upang ipakain lang sa kanyang ama na isang uri ng gabunan. Naglakad na kami pabalik sa sentro ng baryo nang meron kaming nakasalubong na isang matanda sa hindi kalayuan sa bahay na tuluyan ng nilalamon ng apoy. Ang bahay ng gabunan, nasusunog. Kayo ba ang may gawa? Opo, Manong. Sa wakas, may hustisya na rin para sa dalawa kong apo na biniktima ng gabunan. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Napag-alaman namin na may mga biniktima na pala si Benigno sa baryong iyon. Ngunit walang nakikitang ebidensya ang mga tao. Malakas din pala ang hinala nila sa mag-amang yon. Ayon pa sa kwentong aming narinig, ginagamit ni Dennis ang kanyang itsura upang makapang-akit ng mga kababaihan at isang araw ay hindi na ito natatagpuan. Sa muling pagbukas ng klase, kabaryo, ay hindi ko naman maiwasan na maisip ang magandang samahan namin ni Dennis. Dumaan pa ako sa silid-aralan kung saan kami dati. Sinilip ko naman ang upuan namin at malaking panghihinayang dahil kung kailan ako nakapagtagpo ng totoong kaibigan ay mas masahol pa pala ito sa mga barkadang iniwanan ko. Ang karanasan ko kay Dennis ay nagdulot sa akin na pagiging ilag na sa mga tao na bago ko lang nakakasalamuha. Hindi na rin ako basta-basta nagtitiwala sa mga nakapaligid sa akin. Hindi ko naman tinanggap ang mutya ng aking ama dahil ayaw kong maranasan ng magiging anak ko ang sinapit ko noon. Nais kong mamuhay ng normal. Nang ako'y nakapagtapos ng pag-aaral ay umalis ako sa Aklan upang magsikap. Nang dumating ang panahon, ay dinala ko ang aking pamilya sa ibang lugar, malayo sa nakagisnan naming buhay. Nagwakas man ang buhay ng dati kong kaibigan. Nag-iwan naman ito sa akin ng sugat na hindi naghilom sa loob ng maraming taon. Ang masayang samahan ay nagtapos ng minsan akong naimbitahan ng isang gabunan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin sa kahalagahan ng tiwala sa ibang tao. Marami sa atin ang nabiktima na ng mga taong mapagkunwari. Mga kaibigan na inakala natin na totoo pero sasaksakin pala tayo sa likod. Mga taong inalayan natin ng pag-ibig at kapag tuluyan na tayong nahulog, ay iiwan na lamang tayo at hindi natin alam kung papaano makakaahon sa pagkahulog. Maging tapat sana tayo sa mga taong nagtiwala rin sa atin dahil kung ano man ang ginawa mo sa iyong kapwa, tiyak ito rin ang susumbalik sa iyo pagdating ng panahon.